Salamat po, Ma'am Tere. Um, Magandang umaga po muli. Ako si Renato Reyes Jr., Secretary General po ako ng Bayan. At tulad din ninyo, ako ay dating estudyante dito sa UP. No? 20 years na po akong aktivista. Hindi ho halata, mas matanda ho akong tignan. Pero nagsimula po yung activism ko dito sa University of the Philippines. No? 1992, I was a freshman at the College of Business Administration. At kami yung unang batch na nakaranas ng 300 pesos per unit. No? Magkano na ba tuition ngayon? 1.5. Yun ba yung default bracket na presumed rich until proven poor? No? Ganon, di ba? Ganon na yung sistema. 1.5, no? That's 5 times yung binayaran namin per unit noong 1992. Pero yung 300 per unit na yon, galit na kami noon. No? Pinoprotesta na namin yon kasi the year before that, ang binabayaran lang ng mga estudyante sa UP Diliman was 200 pesos per unit. Tapos, a few years before that, ang tuition lang sa UP ay 40 pesos per unit. Biruin niyo, no? Doon tayo galing, no? Doon tayo galing bago kayo naging 1,000, 1,500 per unit dito sa university. So, nagsimula yung paglahok ko sa aktivismo dahil nga tumaas ang tuition. So, nung una akong sumali sa LFS, yung League of Philippine Students, yung mga activist orgs noon, medyo na-culture shock ako sa mga aktivista. Galing kasi ako sa isang all-boys Catholic school. At nung jumoin ako dito sa mga LFS, dahil sa tuition nga, medyo kakaiba yung itsura nila sa akin. Meron silang parang fashion subculture. Gulo-gulo ang mga buhok, punit-punit ang mga pantalo, nakachinelas, R-Tribe sandals, Chuck Taylor sneakers, may tubaw, may batik shirt. Kung sa bagay, hindi naman sila nalalayo sa itsura ng ilang mga kilalang personalidad noon sa pamantasan, tulad ng Eraserheads, Yano, at si Romeo Lee, na mas wild ng itsura. Yung mga naunang nakausap kong mga aktivista, kakaiba din sila. Yung isa, yung buong kanang braso niya naka-bandage. Tapos yung isa naman, meron siyang malaking scar dun sa mukha niya. So naisip-isip ko, Sus Mariosep, siguro sa rally nila nakukuha yan, sa mga dispersal sa pulis. Pero later on, hindi naman pala. No? Walang kinalaman sa rally yung kanilang mga injuries. No? Yung isa, vehicular accident, yung isa, rumble sa fraternity. So medyo natanggal yung mga ganong mga stereotype. Una akong nakahawak ng megaphone, ang kasama ko ay si Maki Pulido, na reporter ngayon ng GMA7. Dalawa kami, nakasakay kami sa kotse niya, siya yung nagdadrive, at pumaparada kami sa mga bintana ng mga dormitoryo at nagsisisigaw kami doon na, "Oy, sumali na kayo sa rally against tuition fee increase." Dahil si Maki noon, no, aktivista rin siya sa People's Service Corps, ang kanyang grupo. Unti-unti nakasalamuha ko ang mas maraming mga aktivista mula sa iba't ibang mga kolehiyo. Napagtanto ko na yung mga problema pala ng tuition fee at yung mga bulok na facilities ay may kaugnayan din sa mga pambansang patakaran. Sa patakaran, sa pambansang budget, halimbawa, na nauuna yung pagbabayad ng utang kaysa sa serbisyong panlipunan. Nakita rin namin yung iba pang mga realidad sa loob at labas ng campus. Na-discover namin na, meron palang komunidad sa loob ng UP na dinidemolish din. Halimbawa, noong 1993, dito sa may Village A and B, papunta ng Cruz na Ligas. May mga unionized workers na napipilitang magwelga dahil sa mga di makatarungang mga patakaran sa loob ng workplace. Nakasama po ako doon sa welga ng mga workers ng Shoe Mart. At 2 beses po akong nakaranas ng dispersal sa loob ng SM North. Yung hinahabol ho kami sa loob ng mall ng mga security guard hanggang tumawid kami ng EDSA. At dahil sa trauma at inis, ay ilang buwan din kaming hindi nakapanood ng sine doon. Nakaranas na rin ako ng dispersal along the Riles, along the LRT Riles, kung saan wala ka hong tatakbuhan kundi yung Riles kasi hindi ka naman makakatalon, no? Over the Bacod, dun sa Bambam Station habang gabi. At syempre, nakaranas din kami ng welga sa Manila Hotel kung saan natuto kaming tumakbo hanggang may lupa dahil hinahabol kami ng mga pulis. Nakaranas na rin po ako ng water cannon sa loob ng UP campus. At syempre, naranasan ko na rin pong maaresto habang nagrarally.
It wasn't as dignified as George Clooney getting arrested for a protest in Washington, D.C. Walang dangal po yung pagkaka-aresto sa amin dahil kinakaladkad kami habang inaaresto. Sa mga panahong ito, nakilala ko ang iba't ibang mga sektor, mga ordinaryong manggagawa, magsasaka, mga urban poor, teachers, health workers at iba pa. Naunawaan ko yung mga motibasyon nila sa pagpoprotesta. Kadalasan, may malalim na batayan kung bakit sila nagpoprotesta. Kung bakit kailangang magwelga, mag-hunger strike, magbarikada, at iba pang forma ng collective action. Kadalasan kasi, hindi nakasasapat ang mga umiiral na mekanismo ng gobyerno, lalo pat hindi pumapabor halimbawa ang sistema ng hustisya para sa mga mahihirap, o di naman kaya masyadong malakas yung puwersa ng employer, like si Henry C., no? O ng landlord, tulad ng mga may-ari ng Hacienda Luisita. Kaya may coercion na nagaganap, pinupuwersa yung mga tao. At tanging sa sama-samang pagkilos lang, pwedeng maisulong yung interest ng mga inaaping sektor na ito. O nga pala, yung usapin ng interest. No? Nakita namin yung pag-iral ng mga magkakatunggaling interest. In many cases, the interests of those in power are diametrically opposed to those who are not in power. The landlord versus the farmers, as I learned from the Hacienda Luisita strike, the big businessman, and the workers, as I would learn from joining the SM worker strike. Minsan madadaan sa usapan, pero ito ay kung malakas lang yung organization ng mga workers, farmers, urban poor at iba pa. Pero kadalasan, no, hindi ho nadadaan sa mabuting usapan. Hindi nadadaan sa simpleng dialogo lamang. At minsan nga, ginagamitan pa ng karahasan at ipinapataw ito doon sa mga nagpoprotesta, as we have seen from the Hacienda Luisita massacre in 2004 and many other similar cases of violence against protesting people. Nakita ko rin na yung pagprotesta ay isang bahagi lamang ng mas malawak na gawain. Sa totoo lang po, hindi naman po tayo rally lang ng rally. No? Kadalasan, at mas malaking bilang, mas malaking oras ang inilalaan po natin sa pag-oorganisa, education, learning from each other. No? Kami po, pupunta kami sa komunidad, ang purpose po namin, matuto eh. No? Ano yung tingin ng farmers sa land reform? Anong tingin ng workers dun sa wage increase? Bakit sila nagbuo ng union? Bakit sila may peasant association? Nung una, akala namin, we had all the ideas eh. Akala namin, dahil galing kaming UP, uy, dami tayong alam. Turns out, wala pala kami talagang alam. At mas maraming alam sa amin, yung mga tao na nag-self-organize, yung mga tao na nagbuo ng kanilang mga associations. At alam nila yung intricacies ng issues na kinalalahokan nila. Kasi ramdam nila yun eh, sa day-to-day na existence nila. So nawala po no, yung angas namin. No? At natuto kami no, from the real-life experiences of the people who are organizing themselves in the communities, workplaces, and other parts no, of the country. Mas natuto kami. No? So sa iba't ibang pagkakataon, nakita namin na necessary yung mga protest actions. No? Hindi lang po dahil siguro sa atin, minsan naisip natin, grabe naman to, ang traffic, no? Pampatraffic, pampagulo. Bakit sila nagsusulat sa pader? No? Parang vandalism yan ah. Pero may mga salalayan po eh. No? May pinag-uugatan at pinagmumulhan yung mga action na yan. No? At hindi yan po ginagawa lang dahil gusto lang nilang mang-asar o trip lang nila. Sa maraming pagkakataon, nagiging necessary po ang mga protest actions para maipanalo ang mga immediate demands ng mga sectors sa pamamagitan nga ng sama-samang pagkilos. Ito yung magbibigay ng pressure sa mga kinauukulan. Lalo't, sabi nga natin kanina, kadalasan yung mga nakaupo, no, yung kanilang dinadalang interes ay kaiba, taliwas, bangga doon sa interes ng mga ordinaryong mamamayan. Pangalawa, yung sa pagpoprotesta na broadcast yung mensahe sa mas malawak na bilang ng tao. At pangatlo, sa pamamagitan ng pagpoprotesta, nagkakaroon ng isang venue para ma-organize at ma-consolidate sa long term yung mga iba't ibang organisasyon ng mamamayan. So yung paglulunsad ng protesta, hindi lang yan short-term na gains ang habol nila. May long-term din na tinitignan. No? Why they are organizing unions, associations, student groups, and so on. Halimbawa,
Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, nape-pressure yung mga kinaukulan ng gobyerno, ang administration, ang landlord, para ibigay ang collective demands ng mga nagpoprotesta. Essential ito, no? Dahil kung aasa lang sila sa legal struggle sa mga korte, aasa lang sila dun sa ano yung magiging decision ng gobyerno, malamang hindi papabor sa kanila ang resulta. Sa proseso ng mga actions na to, yung mga sectors, they're able to broadcast their demands and inspire other sectors to also take action. For example, the struggle of the Luisita farmers can serve as an example to other farm workers and other haciendas. But the protests are aimed not just at immediate demands. They serve as venues to get people organized. It is where the people realize that they have power in their hands, that they have political power outside the government institutions that are more often than not partial towards the landlords and big businesses. Ito yung gusto naming i-develop na empowerment, yung sa pamamagitan ng mga organisasyon ng mamamayan. No? Labas doon sa umiiral, no? Labas sa umiiral pang mga institusyon ng ating pamahalaan na kadalasan ay hindi nga pareho yung interest na dinadala doon sa mga mamamayan. Halimbawa sa kaso ng Hacienda Luisita, madaming mga legal venues na sinalihan yung mga farmers. Nagsimula sila, nagpetition sila sa DAR, meron silang pinaabot na mga sulat, nagpapirma sila ng mga magsasaka. Pero yung landlord, ayaw nila. Ayaw talaga nilang isuko yung lupa. They wanted the old way, no, wherein farm workers are actually paid 9 pesos and 50 centavos a day. No? Doon sa kanilang payslip, makikita niyo yon. So, umabot ito sa point na dahil hindi sila nakakakuha ng relief from the different government agencies, the farm workers were well within their rights, no? And kinailangan na sila ay maglunsad ng isang welga. No? A few days into the strike and the massacre happened. No? 7 people died, no, as a result of the massacre when the police opened fire on the protesters. No? And we were there the day before nangyari yung massacre. Nagpursige sila hanggang sa naipanalo nila, through their organization, naipanalo nila yung strike. Pero hindi pa rin sa kanila napupunta yung lupa. It was just a labor dispute that was settled. Hanggang sa umabot na sila sa Supreme Court. And this year, the Supreme Court came out with a ruling that the land has to be distributed to the farmers. Wala nang debate kaugnay ng land distribution, kailangan nang ipamahagi ang lupa. So naipanalo nung mga magsasaka yung laban nila. But it was done through a combination of the legal struggle, no, the struggle in the courts, and with the support, no, of the political struggle. Yung struggle nila sa pag-uwelga, sa pagpoprotesta, yung paulit-ulit nilang pangungulit, no, in front of the gates of the Supreme Court, no, yun yung nakatulong para makuha nila yung kanilang tagumpay. And even after the victory with the Supreme Court, no, ang mahalaga pa rin dito, they have to keep their organizations alive. Kasi sino ang magtitiyak at magbabantay doon sa implementation ng utos ng Korte Suprema kung wala yung mga organizations nila? Kung sila ay magkakanya-kanya at hihintayin na lang nila na dumating yung lupang ipapamahagi and to each his own. Pag ganun po ang nangyari, walang hindi po magiging lubos ang kanilang tagumpay, and they will be very vulnerable to whatever maneuvers that the landlords can undertake in the future. No? So, ganun po yung isang konkretong halimbawa, how the protest actions actually help, no, the cause of the oppressed through their organizations. Sa history po natin, nagkaroon tayo ng mahabang period ng mga mass protest laban sa martial law, sa Marcos dictatorship. We had EDSA 1, nagkaroon din tayo ng EDSA 2. Then, nagkaroon tayo ng mahabang protest movement against the presidency of Gloria Macapagal Arroyo, no? Who was the president for just about half of your life, no? Di ba? Kasi isipin niyo, no? Kalahati ng buhay niyo ang nakilala niyo lang president si GMA. No? At may mga protest din sa iba't ibang isyung panlipunan hanggang ngayon. Ngayon, lumalahok ba kami sa eleksyon? Oo naman, no? Naniniwala rin kami sa eleksyon kahit papano. Dahil isa rin itong larangan para maisulong ang interes ng iba't ibang sektor. May mga local elective posts na nilalahukan din kami
At meron din mga tinatawag na party list system, no? Yung party list groups, kung saan may maliit na puwang ang mga marginalized sectors. They can get elected into Congress if they can prove that they are marginalized and underrepresented and they get a certain number of votes. No? Maganda sana yung intention, no? Na you allow the different marginalized sectors to get represented in Congress, no? Outside the regular congressional districts, which have been a monopoly of the old, traditional politicians. Pero even that system has been corrupted. Saan kayo nakakita na a certain Mikey Arroyo now is in Congress representing the security guards and the tricycle drivers? Hindi naman ho siya marginalized, no? You have multimillionaires, representing allegedly the employees and the laborers, no? So kahit yun na sistemang yun na nakareserba dapat, no, sa mga marginalized and underrepresented, binabawi na, no, ng mga makapangyarihan, binabawi na, kinukuha na at kinokorrupt na ng mga politicians. No. Kaya makikita natin, no, even yung representation sa electoral politics, even yung parliamentary representation would have certain limitations. No. Hindi mo mababago talaga yung kabuuan ng lipunan kung doon ka lang magfo-focus, no, in getting yourself elected into office. Kasi ang aabutan mo dun sa Kongreso, talagang mas nakalalamang, mas nakararami, no, yung mga politikong hindi pabor sa interes ng ordinaryong tao, yung kanilang dinadala. No? Kaya babalik po kami, no, doon sa kailangan pa rin ang oorganisahin at ang palalakasin ay yung mass movement, no, yung mamamayan, no. At the end of the day, two things matter. Only the people can set themselves free, and they have to struggle collectively to do so. They have to realize that they possess the political power outside of the corrupted and compromised institutions. That electoral politics can be an indicator of the strength of a movement, but it is not the be-all and end-all of the existence of the mass movement. Nung sumali po kami sa pagiging aktivista 20 years ago, hindi naman dahil sa gusto naming mahalal kami sa gobyerno. Pero ang pangarap namin, no, na balang araw, yung mga tao, yung mga inaapi, ay magkakaroon ng sarili nilang gobyerno sa pamamagitan ng lakas ng kanilang mga organisasyon, unyon, asosasyon, at ng sarili nilang sama-samang pagkilos. So sa pagtatapos, isang mahalagang bahagi at hindi may tatangging realidad sa kasalukuyan, yung mga protest movements. At bahagi po, no, isang expression po ito ng demokrasya sa ating bansa at isang mataas na ekspresyon ng demokrasya, yung direct action ng mamamayan. And we have seen this all over the world, no? Sa ngayon, na maraming protest na nangyayari sa Europe, sa US, sa Middle East, North Africa, and so on. At tulad ninyo, marami din po akong agam-agam noon. Marami din po akong stereotypes, marami akong mga katanungan, no? Pero sinikap ko pong mapangibabawan yung mga stereotypes na yon, yung mga katanungan na yon, at inalam ko na, ba't sila nagkaganon? Bakit sila sumali doon? Ba't sila nagmarcha doon? Laging sinasabi, kayo bilang scholar ng bayan, you owe it to the people who are paying your tuition, who are paying taxes so you could study in UP, blah, 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 no? Well, that may be true, no? Na kailangan nyo makilahok, makialam dahil kayo ay scholar ng bayan. I think also, you owe it to yourselves, no? Na alamin yung mga realidad na yan, no? At lumabas sa inyong comfort zone, no? At magtanong, no? Sa simula lang, magtanong, maging kritikal, no? At makilahok sa mga panahong kinakailangan. Sabi nga nung isang German guy, no? Philosopher, sabi niya, philosophers have heretofore merely interpreted the world. But the point is to change it. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat.